Magandang araw po sa inyo pong lahat. Ako po ulit si Pastor BJ Lopez dito po sa City of God, Toronto, Canada. Kung kayo po ay nasa Pilipinas, marami po tayong City of God dyan, lalo po sa Davao Norte. Meron din po tayo sa Luzon. And sana po masamahan niyo po kami sa pag-aaral po ng salita. At kontakin niyo lang po kami kung gusto niyo pong maka-join sa mga City of God churches po dyan sa Pilipinas. And dito po sa Canada, we are part of the Global Fire Ministry. At I hope nakakatulong po ito sa bawat isa po sa atin sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Sa pag-aaral po natin sa araw po na ito, gusto ko kayong tanungin bago tayo magsimula. Kapag ho ba sinabing pinagpala ka, ano ho bang unang pumapasok sa isip natin? O kapag sinabing you are blessed, may lumapit po sa inyo isang tao at sinabing kapatid, you are blessed, or ikaw ay isang taong pinagpala, ano ho ba yung unang pumapasok sa isip po natin? More often than not, when we talk about blessed, when we talk about blessing, ang unang pumapasok ko sa isip natin ay financial o material na blessing. No? Kapag tayo ay sinabing pinagpala ka, ang unang pumapasok sa atin ay meron dumating na biyaya financially or materially. Which is tama naman po yun. Hindi naman po yun mali. Hindi naman po yung kasalanan. Tama naman po. Ngunit sa araw po na to, pag-uusapan ho natin, yung sinabi ho ni Jesus na you are blessed, pinagpala ka, na nasa Matthew chapter 5. Nung nasa bundok po si Jesus, siya po ay nangaral, at isa sa pinangaral po ni Jesus ay sinabi niyang, you are blessed, or pinagpala ka. And Jesus gave us a very good example of anong klaseng pagpapala ang meron ka. Sabi niya, pinagpala kung merong pagkukulang, pinagpala kung naghihinagpis, pinagpala kung hinihingi mo ang kalooban ng Diyos. Blessing, blessed. Ngunit yung blessing o yung pagpapala ay hindi lamang po siya bastang binibigay, o hindi lamang siya basta nakuha sa mga pagkakataon pong ito. Ang blessing o you are blessed is connected with obedience in the New Testament. And in the story of Jesus Christ, makikita po natin that obedience, wholehearted obedience, ay connected po dun sa pagiging pagpapala or blessed. Sa pag-aaral po natin ngayon sa Matthew chapter 5, makikita po natin na pagtawag ni Jesus sa kanyang mga disciples, the calling of the first disciples, the Matthew, James and John and Andrew, tinawag ang Panginoon Diyos. Tinawag niya itong mga to at sinabi niya, I will make you fishers of men. And when Jesus called the disciples as fishers of men, sila po ay, in our story, makikita po natin, ang response ng mga taong ito ay agad silang sumunod. Walang pag-aalinlangan, sumunod kaagad sila sa Panginoong Diyos. When Jesus Christ called them blessed, the Word of God says, when Jesus called them to be a fishers of men, immediately they followed Christ. Sumunod sila kaagad sa Panginoong Diyos. At ang maganda ho dito ay iniwan nila ang kanilang ginagawa at sumunod po sila. Wholehearted obedience. My question is this, bakit? Bakit ba may mga tao na kapag tinawag ng Panginoon Diyos ay sumusunod kaagad ng buong puso? Bakit ba kapag tinawag sila ng Diyos ay walang pag-aalinlangan that sumusunod kaagad sila sa Panginoon? And I found out in this story, in this verse, when we have that mindset or kingdom mindset, we can wholeheartedly obey Christ. Ano ba pag sinabi natin kingdom mindset? Kapag sinabi natin kingdom mindset, this is not about you, this is not about us, and this is not what's happening around here. Kapag sinabi natin kingdom mindset, iniisip natin, ito ay nangyayari sa kalangitan. Ito ay nangyayari in heavenly realms. Ibig pong sabihin, kapag tayo po, ang isip natin ay nasa pang-eternity, nasa Panginoon Diyos, that would encourage us to obey Christ wholeheartedly. That's why Jesus Christ says, you are blessed. You are blessed when you obey. You are blessed when you obey immediately. You are blessed when you are persecuted. You are blessed when you are doing this because of me. Bakit? Because when you are persecuted, you're not talking about yourself. You're not thinking about yourself. You're thinking about Christ. Kapag sinabi niyang pinagpala ka, dahil ina-expect mo, alam mo na may pagkukulang ka, ngunit ang Diyos ang magbibigay ng kapunuan. So mga kapatid, kingdom mindset talks about a wholehearted obedience to Christ. Ang buong pusong pagsunod natin sa Panginoon Diyos, buong pusong pagsunod ng walang pag-aalinlangan.
So, ang sinasabi natin, pag-uusapan po natin ngayong araw na to, when we have that kingdom mindset, we must obey Christ wholeheartedly. I hope that you will join us today. And as we learn from the Word of God, as we learn from one another, I hope that you will be blessed. And I hope that you will encounter Jesus Christ today. Thank you so much for joining us. Share this Global Fire TV to your loved ones, to your friends, and your family. And all of us, sabay-sabay po tayong makilala ang Panginoon. Sabay-sabay po tayong lalago. Again, this is Pastor BJ Lopez, City of God, Christian Ministry here in Canada. Have a blessed day. God bless all of you.